Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, eto na mga kababayan. Pag-usapan ho natin itong si Amy Mangusin. Amy Mangusin. Amy Duterte. Amy Duterte, Amy Lacson pala. Amy Lacson. Naguguluhan kasi talaga ako rito sa pangalan nito eh. Ang daming bansag dito eh. Si Amy Marcos, mga kababayan, palakpakan natin. Okay, magandang may respeto tayo sa intro, di ba? Alam niyo naman ho, si Amy Marcos, nagpunta ho dyan sa dahig. Nagpunta ho dyan sa dahig para makipag-celebrate na rin ho sa ginawang celebration ho ng birthday ho ng isang tao dyan kung saan gusto maging presidente ng impyerno. Bagitin ko ba pangalan? Paulaan ko ba sa inyo? Siyempre, alam niyo na kung sino yung gusto maging presidente ng impyerno, di ba? Walang iba kundi si BP Inday Sara Duterte. Palakpakan din natin. Masamang kaarawan na rin, pare. Masamang kaarawan na rin. Magandang kaarawan na rin sa'yo ng BP Inday Sara Duterte. Nagpunta doon si Amy. Nagtataka nga ako, mga kababayan, galit yung mga DD shit dyan sa kanya nung hindi siya nagpupunta dyan sa dahig kung ano-ano sinasabi kay Amy. Si Hayop na Roque, itong si Mr. Harry Roque, kung ano rin sinasabi kay Amy Marcos. Itong si Gagang Baliw na Maharlika na walang love life, kung ano-ano rin sinasabi kay Amy Marcos sa kanyang live, sa kanyang channel. Pero nung nandiyan sila, nagsama-sama, wala rin. No comment din sila sa isa't isa para mga tanga. Ibig sabihin, puro sa channel lang itong mga ito. Doon lang din sila matatapang. Pero, pag nakita nila yung kinukompronta nila sa personal, pag nakita nila yung kinukompronta nila sa kanilang mga programa, channel, nakita nila sa personal, wala rin, tamimirin pala ito si Harry Roque. Saka rito si Gagang Baliw na Maharlika na wala naman love life. Ngayon mga kababayan, nando doon si Amy Marcos. Nagsisisigaw. Bring him home daw. At hindi ho pinayagan itong si Senador Amy Marcos na makapasok dyan ho sa ICC para mabisita niya ho itong si dating President Rodrigo Roa Duterte. Itong dati nating presidente sa kasamaang palad. Basahin mo natin itong report ng Abante News Online. Hindi pinayagan ng International Criminal Court or ICC si Senador Amy Marcos na bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa selda nito. Sa Scheveningen Prison sa Dahig, Netherlands. Basahin natin yung buong report, mga kababayan. Selda ba? Mukha bang selda yan? Mukhang kondo. Pag sinabi kasing selda, kulungan, dapat may rehas, may bakal mukhang pang staycation, parang simpleng kondo sa Makati ang itsura di ba? Kaya nga maswerte pa ito ito, basahin ho natin yung balita report. Amy Marcos, hindi pinayagan ng ICC na madalaw si Digong. Hindi pinayagan ng International Criminal Court or ICC si Senator Amy Marcos na bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa selda nito sa Scheveningen Prison sa Dahig, Netherlands. Binanggit ko sa kanya, former President Duterte, nandito si Amy Marcos, pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat daw ang kanyang ama at gusto sanang makausap si Senador Amy. Samantala, nakabisita si BP Sara sa kanyang inang si Elizabeth Zimmerman, sa former president, sa bispiras ng kaarawan ng unang noong Mayo 30. Batay sa ICC guidelines, tanging ang mga miyembro ng pamilya, ang mga legal counsel, mga kinatawan ng konsulado
at mga spiritual advisor ang maaaring bumisita sa mga detenido nito. O mga kamag-anak lang daw. Legal counsel, spiritual advisor. Nako, kung buhay sana si Kibuloy, nakapasok sana, no? Kasi wala, nakakulong dun, eh. No? Sayang. No? Kaya itong si Senador Amy Marcos, hindi ho pinayagan ng ICC. Kasi hindi naman ho kaanak ito, eh. Hindi kaanak, pero nako, love na love niya yung si Digong. Kumbaga, saling pusa lang yan dyan. Kaya tinabla ho siya. Ayun, nako. Sa sobrang bad trip, siguro sa sobrang sama ng loob ni Amy Marcos dahil hindi ho pinayagan siya ng ICC. Naku, nando doon, umakit na yung tablado, nagsisigaw. Alam mo, nagrarally, alam mo, nagwewelga na sa... Alam mo, magmamaoy na, eh. Pakinggan natin, mga kababayan. Itong ginawa kong pagwewelga, pagrarally ni Amy Marcos. Iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 na mga narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito. Tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Ano na kaya nangyari sa pagkatao nito, no? Nilamon na ng mga Duterte, no? Talagang mas kinampihan niya na yung pamilya Duterte sa kanyang kapatid, no? Isipin mo, no? Kapag pinagtatanggol niya si Digong, ang pamilya Duterte, tumatayo sa entablado, no? Pero yung ginawang pambabalahura ng pamilya Duterte, pagsasabi ng adik, pagmumura. Actually, after niya, nagmumura pa si Baste, minura-mura pa si PBBM, nandoon siya. Isipin mo, natitake niya yun, ano? No? Isipin mo, yung mga magkakapatid, solid sa isa't isa. Nagtatanggulan sa isa't isa yung mga magkakapatid na yun. Si Pulong, si Baste, si Inday, o sino-sino pa mga kapatid nila dyan. Tapos ikaw, putik. Parang nagdurugo puso ko, mga kababayan. Parang hindi ko matik. Ako mismo, hindi ko matik itong ganitong klaseng eksena. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng OFW. Kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman? Isipin mo, mga kababayan, habang nagsasalita siya dyan, maniniwala ba kayo yung mga iba dyan talagang nagtitiwala kay Amy? Malamang yung iba dyan nakikisakay lang, nakikiride on or nakikisama na lang din. Nakikipagkooperasyon para walang mangyaring bashing kay Amy Marcos. Ang mahirap dyan, todo tinatabla mo na kapatid mo, pero yung iba dyan, wala pa rin naman tiwala sa'yo. Kasi Marcos ka pa rin daw. Ang maaasahan pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo. Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo. Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi labang ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara
sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw, bring him home! Iuuwi. Ano kaya maitutulong yung ganyan? Bring him home. Bring him home, Nino. Sino magbi-bring him home? Sino magbi-bring? Sino mag... Hindi ka makapasok eh. Bring him home. Tangang puti. Hindi ka makabisita sa loob ng ICC. Tapos sabihin mo, bring him home. Sige nga. Puro pa-hype na lang yung pinaggagawaan nyo dyan. Anyway, mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Live. Paalam po. Bye-bye.